So, G na yan. Pick up point mo, Shaw, Macdo, along the way. Siyempre, MOA yung pinakamalapit sa'yo, di ba? Doon ka na lang. Pero MOA rin ako nagpapasundo talaga kasi ayun yung kabisado ko. Ayun na lang. Okay, I'm Yan. ready. Let's go. Basta yung yung yan, parang usually pag sa MOA parang 10 p.m. ang pick up or 11. Parang isa-chat naman ni Gian kung ano talaga yung oras. Basta gising ka lang ng mga gabi na yan, baka naman naka-sound. Tayo na. Aakyat ng masay pa sa bundok eh. Solid. Ayoko hindi ako magsusmoke pa. Mamaya mahulog ako doon. Basta gising ka ng oras na yan. Sa tawagan na lang ito niyan. Pag kukulitin kita, oy, Abit, tayo na mo, alas na tayo, ano na. Tawagan ko si Tita Lee pag di ka nag-reply. Tita Lee, yung anak niyo po. Yes. Diba? So, let's go. Excited na ako. Saan ka ulit bumili ng ng hiking sandals mo? Like, ng hiking shoes mo? Sa mall ba or sa... Sa TikTok lang ako bili. Mahal kasi sa mall. Nasa 800. Sa TikTok, 400 lang. Mag-search nga ako sa Shopee. Mas mura pa nga siguro sa Shopee. Yung kahit lang, kahit hindi naman kailangan ng basta makapal yung tawag nun, swear, basta yung parang layer ng sapatos. Oo. Tapos may kapit, medyo may grip. Kasi pag madulas kasi kailangan yun. Tapos yung tinanong ko kay G, kasi tinanong ko kay G kung magsasandals. Sabi niya, akala ko kasi tatawid tayo ng ilog direkta. Hindi naman daw, yung ilog naman daw is maliligo lang daw pagkababa. So okay lang pala kahit sapatos, kahit di na mag-sandals. Kasi tinanong ko, akala ko magsasandals, kailangan. So yun, parang yun lang naman yung sinabi niya. Kasi yun, wag malate. kasi nangyari kasi noon, nung last na hike, hindi ko alam na yung araw nung alis. Halimbawa, kunyari, yung hike nakalagay, August 14. Tapos yung alis, di ba, 13, gano'n. So, akala ko yung alis, August 14. So, nung August 13 ng gabi, papetiks lang ako, tapos nakatulog ako. Tapos, parang 17 missed calls na siya sa akin bago ko nasagot. Kaya butik na ako maiwan. Pero di naman. Naman. Buti nakakabot ka. Kaya nga, sinabi ko na nga sa'yo na basta gising ka lang ang gabi na yon, mabubuhay ka naman. Kasi matatawagan naman din kita nun. Yeah, para yun lang. Gago na, excited na ako. Ang ina. Magiging nature. Alam ko na yung mga captionan mo. Chasing real dopamines. Hindi. Hindi. One with nature. One with nature. Nature down. Pero yun, pag na-enjoy mo to, kasi nakaka-addict din siya kapag pag nag-aakit ka, medyo nakapagod. Pero pag nandun ka na sa summit, sulit din naman. Ang ganda rin kasi ng mga view. Parang pang detox lang. Detox ako. Ano yan? As a toxic person eh. As a toxic person. Wala kang niyan. Ito pala yung kailangan ko eh. Oo, kasi ewan ko, di ba yung sked mo, laging, di ba parang i-report ka iba-ibang lugar din na parang nakapagod din yun Grabe nga, dami mong napupunta ang lugar sa pag-cover ng games. Kaso shoot ewan ko kung ano nangyayari. Nung 15 pa dapat, like, bibigay yung sweldo, tapos sabi, like, nagkaroon daw ng problem, ganyan, like, sa management daw, i-update daw ulit sa 30 kung masisenda daw, sabi ko, sige. Pero yun, pag gano'n nangyayari, nakakahabol naman yun sa inyo. Like, di ba matagal ka na rin nag-report? What do you mean, Halimbawa, pag may delay ng ano ba yun, yung nagpipay sa inyo yung nag-sponsor ng game? Parang nag-arrange ng games? Pa-tournament? Diba, yung depende kasi, like nasa production, nakasign kasi ako sa isang production. Okay, gets. Yung leagues yung kumukuha
ng production. Mm-mm. Like sila yung naghahanap ng production. Tapos yung production namin yung Okay. So, akala ko dati, so, ang... yung PSL magbabayad sa production, yung production magbabayad sa amin. Oo, okay. Gets. Akala ko dati, parang, yung kung sino yung nagano ng tournaments, sila yung, ay parang, paano ba ito yung simple na analogy? Parang, yung production na sinasabi mo, ayun yung may hawak sa inyo, tapos sila yung, basta may mga available na tournaments, pag kinuha sila ng isang liga, go yon kayo na yung mag-report, ganon. Parang direct. Gogi, ang solid nga nung no? Sige, malaki bigayan dun, no? Production yung pagbigyan, tanga. Ang ina mo. Hindi, lagi tayo. Magbibigay sa amin ng sweldo na nakuha sa league. Parang gano'n. Tapos, okay din yung mga liga na cover mo, no? Tsaka, parang, kailan ba yun? Yung parang sobrang busy mo na nun? July ba yun? Yung parang hindi ka na nakapag-celebrate. Oo. July. Kaso wala pa ngayong August Parang pahinga ngayong August Balik namin siguro like October pa, November. October, no? Okay, I see. Pero ang ganda rin ng, pag hindi man ka, ang dami rin talaga kumukuha sa'yo, no? Iba-ibang liga na yun. Kaya sulit din. Oo, goods din yung bayad naman. Sakto lang pala tong yung August na akyat. Kasi wala pa pala ganong event ngayon. Oo, kaya nga dinadit din ako Kasi sabi ko, like, alam mo ba, kanina lang ako nag-enroll. Kaya ako hindi nakaka-reply sa'yo. Wait lang, ilan na lang mo doon sa letra? Ilan na lang ba yung... Thesis na lang ako, tsaka OJT. Uy, tenenenen. Sunik. Kilala ko si Mike. Sina? Si Coach Mike. Tapos, Oo, gagi. Yung sa volleyball. Oo. Si Coach Mike, bakit? wala na kasi siya. Hindi na kasi yung coach ng volleyball ngayon. So, like, siya na yung head ng athletics. Tapos kasi, nag-decide na ako na hindi na ako one more year. Like, hindi ako maglalaro na ng NCAA 100. Oo. So, sabi niya, like, kailangan ko daw asikasuhin kasi pag hindi ako maglalaro, hindi na under athletics yung scholarship ko mangyayari like sa alumni association na. Okay. So, grabe, as in, like, inasikaso ko yun. Inasikaso namin parehas, lalo na siya, like, kayo. Pumunta ka talaga sa school, no? Oo, kanina. Kasi, like, sabi ko, like, ng update, gano'n. Tapos sabi niya, hintay na lang daw daw muna ako. Hindi ako maalis sa class days, ganyan. So, like, yun yung ginawa ko kanina. Like, kung, like, after lunch, like, nandun ako grabe, sa... Kaya, okay, gets. Kaya, nakakapagod pa naman yun, no? Paikot-ikot. Pero, hindi naman. Kasi, like, mo yun, like, pagpapasok ka, like, asikasuhin ka naman nila agad, gano'n. Oo, taray. Priority yan. Unahin nyo sa Sunich, kahit letter Z yan. Ano natin yan? Courtside, unahin nyo. Ay, nag-chat si Marco out of nowhere. Siguro nakakaramdam to. Si Mark, ano sabi? Niya, miss you, be. Yun din nung dati, niyayaya ako, kaya lang hindi natatapat kasi alam mo yung parang kakagraduate niya lang ata nun, tapos si Mix biglaan din nagyaya, pero inuman naman kasi. Send ko yung screenshot ng call natin. Sige lang, go lang. Ayun, September 14, mag-hike kami. Yan. Ano na yun, saan na nga nag-work yan si Mark? Sa parang government siya, di ba? Ano yun? I mean, parang nakita ko yung niya nag-update siya sa Facebook, parang sa government agency siya nag-work. Siya nag-work yung 60 pesos per meal. Yung per day na 20, dapat siya nag-work. na-chat ko nga si Mark one of this day. Mark, kaya mo mag-budgeted yung Nabubuisit siya pag kahapon nandito lang sila ni Dom, silang dalawa, pumunta sila dito. Like, nag-coffee lang kami. Tapos si Doms nag-aano sa kanya, like, bakit naman ganyan kayo? Nag-get 60 pesos per day or like per meal, ganyan. Nabubuisit siya kay Dom. Ako na ng Tom and Jerry. Para sa mga
Ano daw yon sabi sa balita, nakita ko lang kasi yon sa social media, tapos yung parang 24 oras natin, kaya daw nila hindi binabago yun. Parang since 2009 pa ata yun, or 2008. Para daw parang makikita yung difference na inflation, kaya parang siguro 2008. Yung, sa bagay yung 2008, yung 20 mo may may sense pa. Pero ngayon, kasi yung 20 mo, puta, corneto nga, hindi ka na makakabili sa 20. 25 na yung corneto eh. Wala ka nang makakating sa 20 as in. Diba? Pamasahe na lang sa jeep yun eh. Wala na talaga. Pero yan, at least, sure ball na. Na-excite na ako. Pero yun. Okay. Tuwing kailan ka ba pumapasok? Tuwing kailan day off mo? Hawak ko kasi Osco eh. Wow! Pag tinamad, hindi price at, Puwisit. price at. Pumunta ka dito sa weekend. Yun lang. Yun pala, baka mga next weekend na lang. Kasi, itong 13, may team building kasi kami, unahin ko naman yung mga team kong bago. Pero punta ako dyan para, para may banding din tayo. Kasi baka mahulog-hulog ka doon sa bundok eh. Hindi kasi pupunta kasi ako na Isut mamaya, pero pabalik din ako dito ng Thursday. Tapos Thursday, pupunta din dito si Doms, tapos magsistay siya dito. Pati ako dito ng 1 week. Okay. Kasi wala dito si Henry, so 1 week lang ako nandito sa condo. Hindi na kasi ako dito nakatira eh. Okay. Henry! Eastwood girl ka na eh, no? Eastwood girl. Joke! Malay mo, di ba? Pero di ba madalas ka talaga doon? Madalas ka talaga sa Eastwood? Oo, pero lately, I'm finding the balance. Finding the balance. I'm balancing my time na minsan nandito ako, minsan nandun ako. Kasi before, dati, alam mo ba, ito chika ko, alam mo ba, siguro tatagal ako dyan sa Eastwood 1 week, 2 weeks, ganyan. Tapos pag aalis ako, super mababaliw ako. Ang lala, sobrang separation anxiety ko. To the point na iisipin ko na, kailangan ko ba ng therapy, ganyan. So inunti-unti ko siya na parang, ewan ko anong ginagawa ko. Minsan sinusumpong pa din ako hanggang ngayon, ganun. Pero, the more na nababalance ko na minsan nandito ako, ginagawa ko yung sorry, ganun. Tapos hindi ako lagi nakadikit sa kanya. Nagiging normal ako, ganun. Tapos, magkikita kami, tapos sasaglit lang din ako doon, tapos sasaglit lang din ako dito, ganyan. So, pag nababalance ko siya, okay ako. Pero pag super tagal ko doon, tapos aalis ako, babaliw ako as in. Hindi ko alam kung bakit gano'n. First time ko yun naranasan kasi ewan ko. Hindi ko din alam. Yan. Diba? Pero di ba dun yun yung may nakita ko sa dating post, may parang swimming. Dun ba yun? Yung may pool? Anong swimming? Hindi, I mean, nag-post ka nun tapos, parang nag-swimming ka. Dun ba yun sa Eastwood? Kasi, Iba yun. Oo. Ano ba yun? Yung kodo niya doon, yun? Parang di ka, yun? Hindi ko mag-gets. Kasi di ba, yung pinupunta ka doon, parang, akala ko, ini-imagine ko yung lugar na yun, yun yung kasama mo rin sila, Mark, yung nag-swimming kayo, doon ba yun? Hindi, may nakita ko ganung post mo dati. Parang, Hindi ay, nakakapunta pa lang doon si Sarah, pati si Dom. Okay. Kala ko yun yung kasama si Mark. Wala, hindi. Iba yun. Ang dami mo kasing lugar na pinupuntahan, nalilito na ako. Parang saan ba to? Doon na ba yun? Pero sa Eastwood kasi napakalayo dito sa atin. Di ba sa ka lang, Makati Ay, wait lang, natatanda ako na yan. Hindi pala, Marion Hotel pala yun. Kasi yung nakasama namin kayo ni Migs, akala ko doon. Yung parang yung dala siyang sasakyan. Tapos iba pa yun, no? Yung Marriott Hotel. Oo, iba yun. Karen, dami naman. Dami mo naman inuuwian. GTA yarn. Wisit. Iba pa pala yun. Kaya magpakita kayo
kayo, kaya pumunta kayo dito. Gusto ko nga din isahin yan si Mixie tungkol dun sa bago na. Ay, medyo, hindi mo na mag-comment yan. Basta, Bakit? Bakit? Ano, chika? yun nga pala, ito pa, wait lang, add ko lang kasi si Ninang, I mean, kaibigan pa rin namin, syempre tropa pa rin si Sandra, pero yung, kasi nakita ko yung, hindi ko wala kasing threads, parang Twitter, yung threads sa IG. So, Kailangan ko pa gumawa? hindi naman, pero binention kita dun dati, tapos nakita ko, IG lang to ni Adia, ibig sabihin wala siyang threads. Tapos, ano ba yun? Nakita ko si Sandra, parang meron siyang isang threads, ang putang tweet na lang, ang pangit kasing sagwa. Basta parang meron siya isang status doon. Naghahanap siya ng parang gusto niya rin umakyat, parang nakita ko yung, parang yung gist nung post niya, parang lahat na ng mga friends ko nag-hike ka, trend ba to? Tapos parang, pag hindi ako nakapag-tinapak river this year, sana next year, ganun-ganon. So ako naman, si Yaya naman, kasi wala naman kasi yung awkwardness sa kanilang dalawa, kung may separate na sila, di wala naman. Parang sabi ko, invite ko to, tapos in-invite ko, sabi ko, sinend ko yung screenshot ng GC, parang, ito next month, G Ninang. Pero hindi na siya nag-response parang siguro, nag-move on na rin, parang kahit kaninong connected kay Mix, hindi niya na muna kinakausap. Pero ayun lang naman, parang tinry ko lang naman, baka gusto niya. Dami ko kaya gagawin, dami ko niyaya sa inyo, ha? Wala akong alam, bakit ba sila nag-break? Actually, yun wala nagkwento. Pero, di mo sa akin, don't quote me on this, ha? Di sa akin ito nang galing. Ikwento mo lang para like may idea. Sige. Pero kunyari, pag nakita ko pa din si Mix, like kunyari, pag nag-hangout pa din tayo, tatanungin ko pa din siya kasi syempre gusto ko marinig yung kwento. yung sa source talaga. Pero, galing din naman to kay Mix, pero, kasi nung una matipid siya magkwento, kasi pa nag-aaway sila, hindi halata, kasi parang, normal pa rin or pag may something sa kanila na hindi sila okay. Pero ang pinaka-pinag-ugatan nun, nagtagaytay kami yung parang sa yung graduation pictorial ko yata yun. Doon pa lang daw, na sila, nag-split para nag-cool off. Si Neme, ganon. Pero hindi namin alam ni Waltz yun nung nasa Tagaytay kami. Nakwento na yun ni Migs, nung parang nakakaramdam kami na may something sa kanila. Kasi yung bago niya, best friend niya ata yun, si Nat. Parang matagal ng classmate nung senior high or junior. Hindi ko naman, basta parang matagal na sila magkakilala. Tapos, Wait. wait lang. Yung tayo ko, nagganun ng tayo ko. Sige. Wait lang. Bigyan ko ng background muna yung character ni Nat. Si Nat, parang dati pa siyang kakilala ni Mix. Hindi ko alam kung senior high school or junior high. Tapos nung the same time na nagtagaytay kami, tatlo, basta nagtagaytay kami, parang nag-reconnect sila kasi parang nag-chat si Mix na, "Uy Nat, malapit ka lang dito, di ba?" Parang gano'n. Parang ayun yung start ng usap nila ulit nang matagal na sila kasi hindi nagkakamustahan. Siyempre, medyo... Pero kaka-cool off yung ni Santa pati ni Migs. pero cool off yung isa. Cool off sila. Tapos, so kami naman sa kaibigan, di okay, parang wala namang, kasi di namin talaga alam na break sila. So, di niya rin kinukwento. Talagang, nakwento niya na yon nung lumabas na yun sa kwentuhan, nung madalas na kami lumalabas ni Migs, nagiinuman kami. Parang naghihingi siya ng advice. Sabi ko, teka lang, ba't ka naghihingi ng advice sa ganyan? Di ba kayo ni Hindi pre, wala na kami. Doon ko lang nalaman. Na. Sabi ko, kailan pa kayo, sabi niya, malabo na kami nung nagpunta tayong Tagaytay, medyo on and off. Tapos, ano ba yun, May ba yun? Tapos nung, after, bago ako mag-Boracay doon, lumalabas kami ganyan. Parang si Sandra, gusto niya inaayos ni Sandra, parang pinipilit pa nga ni Sandra magkaayos sila. Kabalikan, ganun. Si Migs parang hindi na sure. Pero kasi at the same time, medyo nagkakausap na sila nung isa nagkakausap na. Parang It's giving thirsty. ay, tapos, kaya rin din niya... It's giving thirsty. Tapos ayun, parang sabi ko na lang, sige bro, malaki ka naman na. Tsaka,
si Sandra, kung magkakayos kayo, magkakayos. Kung hindi naman namin ikaw mapipilit yan. Parang ganon. Parang ngayon na lang ma-advise namin. Kasi medyo secretive si Migs pag sa ganon. Ay, hindi naman secretive. Medyo private pala. Parang nagsasabi lang siya kapag may something na nangyari or may development. Pero yun na, yung huling night, parang nag-ano pa kami, on the spot na Pobla. Nanood kami ng game ng Gilas. Basta may laban yung Gilas nun, tas kinulit ako ni Migs, parang, tara na, sige na, tuloy na tayo sa Pobla, libre na kita, ganyan. Tas dun siya napa-open up ng lahat na nangyari. Tas yun na yung parang intense na kwento na ang dami niyang nakwento talaga. Parang, kasi parang meron na pala silang difference ni Sandra, parang medyo challenging yung relationship nila, mga late March, medyo marami ng away, gano'n. Challenging how? And like, what kind of away? Like, ano pinag-aaway? Parang nagkaroon sila ng difference in terms of growth. Kasi, di ba si Mix nagbe-business, gano'n. Tapos, well, tumutulong naman siya kasi, hindi ko kasi mababadmouth dun si Sandra kasi tumutulong din naman si Sandra sa kanya. Pero parang, alam mo yung parang hustle culture na parang, alam ba, pag sa mga clients, gano'n, minsan parang hindi sila nagkakasundo na parang nahirapan na siyang mautusan si Sandra sa gano'n. Tapos dumating pa daw sa point na kasi si Mix parang kahit saan mo dalhin yan makakain sa mga alam mo yung mga street foods gano'n. Tapos may time na kumain kami sa may Manila, yung parang siomay stand siya na masarap naman yung siomay doon, siomay rice. Sabi niya sa akin, ay Sandra, hindi ko madadala sa ganito eh. Ganun, parang dun pala nagkaka-idea ako ng paunti-unti. Parang, ba't parang ganun? Parang, pero hindi kasi ako nag-a-assume agad. Pag nakwento, baka lang nabanggit. Parang, unless sinabi ni mismo ni Mix. Pero yun, doon yun na nakwento yun. Tapos sabi ko, so ano yun, pre? Wala na kayo, anong plano mo, ganun. Sabi niya, may nakakausap nga ako na bago. Tapos, nung time na yun, medyo lumalabas na rin sila. Kasi, tanda ako nun, parang one time, hindi ka tumatawagan si Kupal. Sabi ko, ano na, akala ko ba nagayaya ka? Yun pala, manonood sila ng yung Inside Out 2. Nagsisini na yung dalawa. Sabi ko, hindi na mag-best friend yan. Yun, sabi ko, nagsini sila. Sabi niya, Panawan to si Mix. Tapos, dumadalas na yung pagsusundo niya doon sa babae. And then, sabi ko, Nakita ko nga recently, like, panay-post silang dalawa eh. official. Story ni Mix, minsan si Mix na talaga eh, nagpo-post, gano'n. Like, nasa pool sila or something, di ba? Yun nga yung sa may bahay niya. Ayun yung bahay. Kapalwan pa ba si Mix, pati si Sandra? Alin? Alam mo ba kung kapalwan pa sila? Ay, check ko nga. Wait lang. Wait nga. Ang ina, chismoso. Nangina. Wait lang, check natin yan. Ay, hindi na. Oo, hindi na. Oo nga, hindi na. Oo. Ay, siguro. Pero sa mga tropa naman, nakapalo pa rin naman sa amin ni Waltz. Alin? Diversification. Yung bio ni Miguelitos. Diversification. Diversification. Si Dai. Pagkakaiba, wow. Pero Like, pala. Parang after nun, so fast forward na, hindi pa yan yung sinasabi sa amin kung sila na ganyan-ganyan. Until nung huling labas namin, nag-BGC kami. Kasama na si Waltz. Doon yun na nakwento na sila na pero hindi pa nila, may date sila na ipapublic nila, which is yun na ata yung nag-story na sa Laguna. Basta, kasi ako ng nun hindi ko na matandaan, pero parang hindi pa nila ma-post, hindi pa nila masabi kasi nga parang syempre mapipil daw ni girl is parang replacement siya, which is yung timing kasi parang hindi mo rin kasi hindi mo rin mawawala sa isip mo yung timing din kasi nung naging sila parang wala man lang breather si Mix na isang buwan nga hindi siya naging single parang parang weeks lang. Oo. Pero yun, so tapos yun pala, nag-chat na si Sandra, kinausap ko si Nat, parang kinonfirm lang, so okay na ba ni ganito ni Mix? Parang okay naman din, medyo civil naman sila nag-uusap, parang ginudlock niya na parang
Ginudlak, wow! Passing the crown. Ginudlak. Tapos, ang medyo sad nga kasi, meron kaming, pustahan ni Waltz, parang, pinagpustahan yung relationship ng magjowa. Hindi, parang alam mo yung, parang, parang katuluyan kasi si Sandra and Mix. Kunyari, kasal, ganun. Sinong best man? So, naglalaban kami ni Waltz doon. Pero, hindi kasi na nagkatuluyan. So, parang wala na tuloy. Hindi ko alam. Kasi mas close. Kasi yun si Natalie, parang schoolmate yun ni Waltz ata dati. Sa May Laguna. So, magkakilala sila. So, parang talo ako sa pustahan. Kasi mas close na sila eh. Pero yun, ang sad lang din. Kasi nakikita ko pa rin naman si Ninang, si Sandra. Yung mga post niya, yung lalo na nung mga unang week, talagang malulungkot nakikita ko. Pero syempre, hindi rin kasi, pag gano'n kasi may something na parehas kong kaibigan, tapos naghiwalay. Ang hirap din naman kasi i-approach ng, parang nalala ko kasi may ganyan nangyari. Pero matagal na to, parang 2 years ago, nung nag-split din sila ni Migs, parang cool-off, nagyayari si Sandra ng labas, parang banding ganun. May time na nanood kami niya ni Sandra ng, alam mo yung yung Wakanda Pure, ay yung Black Panther 2 ata. Basta Black Panther yun, nanood kami. Tapos, kasi parang ako, tropa ko sila parehas. Parang kung hindi sila okay, parang kaya ko pa rin makipag-usap sa kanilang dalawa ng parehas. Ganon. Tapos, yung time na pumunta tayo, nung hiniram ko yung ID mo sa Letran, yung nandun yung mayonnaise pa. Basta yung banda, doon sila nagkabalikan dahil sa sinama ko sa Sandra doon. Diba? Wow, taga-ayos na ako ng relationship. Pero gano'n sila katagal ulit? Parang since pandemic or bago mga 4 years siguro. 4 years. Inabot naman. Yun lang, wala tayong magagawa kasi Pero nakakalata na ako dati pa lang eh. Kasi ano may notes sa IG, yung pwede ka mag-notes ng reel or ng post. Oo. Like, pag nagsascroll ako ng mga reels, gano'n, lagi ko nakikita yung mga in-share na post ni, or nag-a-add ng notes si Migs, Sandra. Sandra, tapos yung mga niya, nung una nakikita ko yung mga malungkot na stuff, tapos nung mga huli, itong recently lang, na siya, nag-story siya, about best friend, gano'n. Oo. Hindi kasi maano si Mix mas makakita ka talaga ng post. Kahit ako nakikita ko yung mga sad quotes sa reel, mas makakita ka ng reaction kay Sandra compare kay Mix eh. Kasi Feeling ko daw, normal lang naman yun, sa babae. Oo. Diba, kahit sino naman, feeling ko. Ay, ito may nalala patuloy ako dahil kinuwento yan. Ito kasi, may time na parang may conviction na si Mix, binild ko na yung niya. Kung mag-decide ka na kung mo kay Sandra, kung mag-go ka hindi. Sabi, sige pre, may kipag-break na ako. Nag-inuma kami nun eh, so may mga kinabukasan na. Tangina kayo na musta ako, pumunta daw si Sandra sa bahay nila. Tapos may nangyari. Tapos nagkabalikan sila. Sabi ko, putang ina to. Sige tol, di na ako mag-advise, backread ka na lang, sabi ko sa kanya. Pagod kayo pagtanggol. Pero, after nun, wala, nagkaiwalay pa rin. Feeling ko yun. Paano ba? Kasi hindi pa ako nakaabot sa ganung level na ikaw, tagal mo di ba naman nagkakajowa ka, umaabot din ng years. Parang ano ba yung makikita mong decline? Parang ano ba mga indication parang malapit nang mag-break sa POV? Sa POV mo? I've never, parang sa POV ko, I can only speak from lang naman yung experience ko lang naman from Mac kasi 5 years kami. Ay, oo nga, tagal na rin pala. Oo, pero, ano ba yon? Usually hindi na kayo magkasundo? May difference na? Or... Hindi naman, yung amin kasi parang mutual decision. Kaya okay kami ngayon, friends pa din kami. Kasi mutual decision kami na parang we love each other and shit like that. But me,
nakikita ko yung sarili ko na magka-career dito sa Philippines, matapos yung studies ko dito sa Philippines and all that. Okay. Siya, na nakikita yung sarili niya na like, hindi siya pupunta ng Philippines anytime soon. Unless pag super tanda na siya kasi like he's living the life in US and shit like that. Oo. So parang ako like, hala, so, I mean, I have nothing against it na magpapabalik-balik ako ng New York, Philippines. Siya din naman yung nagbabayad ng flight ko. Oo. Like, that's actually, you know, one of the benefits sa relationship na kapag travel ako, you know, like, I have 2 homes in different sides of the world. But like, kaya ko na nagagaling yung effort. Like, parang ganun yung dating sa akin. Oo. Tapos, nung nagkakaroon na ako ng NCAA stuff ko, tapos like super naging busy ako and stuff, like hindi ko nagustuhan yung reaction niya with my career or like yung pinasok ko nga, which is, you know, connected nga sa media, ganon. Hindi siya super naging supportive about it. Then, so parang ang daming factors, tapos nagpanik na lang siya, ganon. Just like at the end of the day, we just decided na parang like, this is not sustainable, or like, we should just part ways na lang, ganyan. Nung una, super lungkot ko. Super lungkot din niya. Pero syempre, yung sa kanya, like, may halong bitterness. Kasi like, gusto pa niyang isalba. Oo. Tapos bitter siya, ganyan. Tapos, ayun, sabing dalawa siya pa yung nagpaparinig, siya pa yung nagpo-post, ganyan. Yung mga subtle na share na mga kineme sa Facebook, ganyan. Sa aming dalawa, siya yung nagagaganon. Tapos like, minessage ko lang siya one day na like, if you have something to say, if you have, you know, something to air out, whatsoever, you know, at the end of the day, like, before naman naging tayo, like, friends pa din tayo, ganyan. Like, before tayo naging in a relationship, like, we were, you know, good may friends. mutual respect pa rin dapat, no? Oo, so like, like mutual respect, or like, kung may gusto kang sabihin, like, sabihin mo sa akin straight up. Kasi like, yung pagpaparinig mo, yung mga sinishare mo sa Facebook, ganyan, hindi ko siya nakikita directly. Pero mga kaibigan. Oo. Nanggagaling pa sa parehas nating kaibigan, tapos like, makakarating sa akin, ganun. At saka, ang ano dyan, magkakaroon ng iba't ibang interpretation. Pag yes, so iba like, like, nag-share ka ng ganyan, anong makikita ng mga tao na like, bitter ka, sad ka, ganyan. Ako sad din naman ako, pero sinasarili ko. Wow, matured level! Pero since nakikita ng mga tao na like, ikaw yung bitter, ikaw yung sad, iisipin nila ako yung may ginawa, iisipin nila ako yung like, parang siya yung magiging victim, parang gano'n. Like, ako yung bad person sa relationship, kahit naman mutual yung ano natin. Yung decision. So, ever since nung talk na yun, na like, super straight up ko sa kanya, like, wala na, like, maayos na kami, gano'n, like, nilabas lang niya yung hinanain niya na like, super nabuisit daw siya kasi meron daw akong in a story na, like, parang, diba, after, like, weeks after nung nag-break kami, first time ko ever report sa PhilOil. Nung after nga nung bubble sa Green Hills, ganyan. So, first time ever ko nag-report sa PhilOil. Binigyan ako ng flowers, binigyan ako ng bouquet ni James. Ay, si ano ba to? Kwekotay ba to? Oo. Kamusta na pala si Idol? Sinestory ko yun. Yung dato, sinestory ko yun. Tapos pinost ko. Tapos dun siya parang like super na-trigger na Oo, na like, kaka-break lang namin, may ganun-ganun daw, ganyan-ganyan. Like, bro, literally, like, tinanggap ko lang, wala naman akong ginawang whatsoever, ganyan. Which is true din, like, nung time na yun, like, hindi pa kami nag-uusap ni James whatsoever. Like, yun lang. Yeah, taray. Nakakamiss naman si Idol. Mo, gusto mo ng chika tungkol sa idol mo? Sige. Spill that. Alam mo ba, like, siguro recently lang, like, ano ba, nagpaparamdam siya ulit? month ago. No, hindi siya nagpaparamdam. Anong kapalaman ng kanya kung paparamdam pa siya. Month ago, nag-chat sa akin. Hindi ko na sabihin kung sino ba, like, dati ko din siyang kalandian. Okay. Literally. Ang dami ko na naisip agad. Sino to? Si Nelia ba? Hindi. Yung sa UP, yung kapatid nung... Huwag ka magulo. Okay, go. Itong lalaki
nag-chat sa akin, literally blinak ko siya sa Instagram, Snapchat, iMessage. Oo, ang dami. Oo, Messenger and everything. Nag-i-email pa din siya sa akin. Email? Pakinang tiyaga naman nun. Email? Nag-email siya sa akin, hindi ko siya pinansin. Tapos nagulat ako one day, like, nag-chat siya sa akin sa Viber. Tapos nung nag-chat siya sa akin sa Okay. Viber, di kaya kumanog yung phone ko. Ding, ding, kumanog yung phone ko. Paano? Ding, ding, gano'n. Tingnan mo. Tapos nung nag-message yung lalaki sa akin, hawak ko yung phone ko, katabi ko si Henry. Hala, gago. Nakita ni Henry yung pangalan. Anong pangalan niya sa Wait lang, anong pangalan sa contact mo? Ha? Anong name niya sa contact mo? Real name niya? Wala siya sa contacts ko na whatsoever. Pero kasi pag binuksan mo yung Viber? tawag doon, pag binuksan mo yung Viber, like yung pangalan nila yung lalabas, ganun. Ah. Okay, tapos, So kahit hindi siya, pero lalabas siya. Pag binuksan mo yung message, lalabas siya na like, this contact is not saved on your... para maging spam, ganun? Or hindi na? Oo. Okay. Kung gusto ko bang i-accept or i-decline yung message, parang ganun. Pero dun, pag sa Viber, real name pa rin nila yung lalabas, di ba? Oo. Okay. Anong reaction ni Henry? Sabi ni Henry, alam kasi ni Henry na like parang naging kalandian ko ngayon dati, gano'n. Sabi niya na like, why is the guy messaging you? Parang gano'n siya. Tapos sabi ko, I don't know. Alam din ni Henry na like, literally blinak ko nga everywhere. Alam din ni Henry na putang na nag-email din dati, pero like, di ko pinansin, ganyan. Tapos nung binuksan ko yung message, sabi ko kay Henry, bago ko buksan yung message, sabi ko kay Henry, okay, do you want me to instantly just block him or gusto mong buksan yung message tapos like, i-entertain natin kung ano yung sasabihin or whatsoever. Tapos nagtagal niya Pinag-isipan? Yun, oo. Kung like ano yung gagawin ko. Sabi ko sa kanya, like, literally, like, wala akong pake kahit anong bet mo kasi wala naman akong pake sa lalaki, ganyan. Tapos sabi niya, oh, sige, mag-reply ka, ganyan. So, nag-reply ako. Ang sabi lang ng lalaki, heard about your boy. Okay. Kilala niyan si Henry? So ako, na-curious ako, like, alam ba na ito na like kami ni Henry? Like, nagkalat na ba yung balita whatsoever kahit super private? Oo nga, sa ano mo lang pinapost yun mostly, di ba? Sa dump mo? Oo. Which, by the way, yung dump account ko, nakalimutan ko yung password ko po. Dump na talaga siya. Ang dami mong IG, te. Meron pa ako na-follow na IG mo na ano, yung parang mga films lang yun nandun. Yun na lang yung ginagamit ko pang stock ngayon. Pero na-miss ko na yung dump account ko. Kailangan ko ma-retrieve yun. Oh my God. But anyways, ayun nga, sabi ng lalaki, heard about your boy? Question mark. So sa isip-isip ko, like, like, tukol ba to kay Henry? Ganyan-ganyan. Kasi like, si Henry lang naman yung lalaki ko ngayon eh. So, nag-reply ako. Sabi ko, heard about what? Parang gumanad ako, ganyan. Tapos biglang sinabi niya, Canlas got 2 girls pregnant at the same time. Hello, Gogo. Ano yun? Sigawa naman ng story. Wait lang. Ang bilis, gago. Sinisiraan, binabadmouth niya si ano sa'yo? Well, technically, yeah, binabadmouth niya kasi nagkakalat siya ng balita, ganyan. Pero, totoo ba yun? At the same time, naniniwala ako sa kanya kasi like parang... Wait! Ha? Hindi sila same ng group of friends, pero like, magkakakilala yung friends nila, if that makes sense. Wait lang. So, nung sinabi, ang bilis, ang dami nangyari sa convo na yon kahit ilang words lang. Wait lang. So, i-dissect natin heard about your boy, tapos, nung tinanong mo kung ano, ang sabi niya, etong si Henry may nabuntis, gano'n? Si James. Putang ina, nalito na ako. Sa akala ko about kay Henry. Sige, okay. So, James. Alam ko din ang way about kay Henry, pero sinabi niya si James. Oh. So, ina-assume niya na nung time na yun, may something pa sa inyo ni James. Hindi pa niya kilala si Henry. Hindi. Yung lalaki na yun, alam niyang wala na kami ni James. Ano yun? Pang entry level lang niya na combo? Pang ano? Oo. Pang starter? Gagong po.
Alam mo ba? Alam mo yung mga chat na, alam mo yung mga mag-chat sa'yo na pangalan mo lang, halimbawa, Nars. So ikaw, ano, sabihin mo yung gusto mo sabihin? Passive-aggressive? Get to the point. Oo. Diba? Passive-aggressive ka pa dyan. Yan. Hindi kita sa reply. Like, ganun yung ginawa niya. Like, putangin na, di ka nag-reply kasi like, sisimulan ko sa chika tong ano ko. So, ganun yung ginawa niya. Like, sinabi niya na James got 2 different girls pregnant. Gugu. Wala na, hindi ko na siya idol. Sinira mo na yung ideal version ko ng sarili niya. Yung fantasy ko sa kanya na idol, wala na. Pero, tangin na. Ewan ko. Super nagulat ako. Kasi sinabi niya sa akin yun. Pinafollow pa din kasi recently lang in-unfollow ni Dom si James sa Instagram. Pero pinafollow niya dati. Oo. Tapos, kunento ko yun kay Doms agad. Nung mismong araw na yun, like, nag-smoke ako sa Eastwood. Like, pag nag-smoke kasi ako doon, like, nasa banyo lang ako, ganon. Oo. Nasa banyo ako, like, kunento ko yun kay Doms. Pero syempre, like, in full Tagalog para hindi nga Wow. ako maintindihan. Nakakatawa ka nga po, nagtatagalog ka sa cover mo. Tapos, Malalalim eh. Pero, sabi ni Doms, hala, totoo ba? Nakita ko yung story ni James nung kailan lang, like, siguro, like, 2 days ago or like 3 days ago. Kakauwi lang niya galing Canada. oo. Tapos, nung nasa Canada siya, like, nag-post siya na, like, kasama niya yung girlfriend niya. Tangina, no? Tapos Hi! yung nabuktis niya na 2 babae, taga dito sa Philippines. Pero quiet lang yun, dalawang babae na yun. Or, ano kaya yun? Sinasustentuhan niya kaya yun? Or, Ewan ko, wala akong alam, legit. But like, knowing James, like, for sure sinabihan niya yan na, like, palaglag mo yan, etc. fuck. Pero good riddance na rin siguro, no? Na hindi kayo nag-work kung may ganun pala, no? Legit. The universe has your back. Wow! I would rather kill myself, literally. Ang gulo nun kung nagkataon, no? Kesa like maging baby dad ko yun. Diyos ko po, Diyos na konbud na. Uy, teka lang, Abby. Anong mag-8 na pala, pota ah? Papasok pa ako. Dami na natin, basta yung kwentuhan, catch up na lang talaga. Kasi maliligo na ako. Ang dami na, yung kay, pag nasama ko si Mix dyan sa inyo, tsaka sa nalang tanongin, marami pa yan. Kumbaga, parang nasa ano pa lang tayo. Alam mo yung sa iceberg, yung, Ting mo. sa 30 na, pale, after ng shift ko ng Friday ng umaga, punta kami ng Pansol. Ang pambansang team guild. Alin? Hanggang kailan ka dun? Hanggang sa, maghapon na kasi yung Friday, baka Sabado ng tanghali uwi. Or, hindi ko pa sure, basta, makikita mo naman sa story ko yun, no? Ang putang na updated. Real time ko post. O, hindi na. Ay, hindi, sa TikTok pala ako medyo active kasi onti lang yung mga audience ko doon, parang medyo payapa. Pag sa IG kasi, magulo. Pero minsan, yun, basta, at least tuloy na tayo, te. I'm so excited. Update mo ako kung like makakapunta kayo dito. Okay, sige. Ang naman doon, ang medyo sure lang naman lagi si Migs. Kasi si Wolves, paiba-iba kasi sked niya, kaya parang pag nakakasama namin siya, chamba lang, kasi gano'n. Okay lang yan, naka-mix naman yung chicken. Sige. Sige na. Thank you, Abby, sa oras mo. Basta, last na. Agahan mo para, pag yung sa 13, kasi, para maganda yung upuan natin. Kasi pag medyo late tayo, baka sa dulot, baka sa likod, masikip sa likod. Tapos pag ganon, sa window seat ka ba? Mas trip mo ganon? Oo. Sige, basta yun. Tabi-tabi na lang tayo nun. Tapos, basta agahan mo lang. Yun, bye-bye.